Posibleng maharap sa ethics complaint si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ayon kay Bicol Saro Party Representative Terry Ridon. Dahil anya ito sa paraan ng pagkuha ni Leviste ng mga dokumento sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Dahil sa umano'y iligal na paraan ng pagkakakuha ng files ng Department of Public Works and Highways ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, para kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, pwede itong maharap sa ethics complaint. Para nga sapilitan yung pagkuha po ng mga files mula po sa DPWH office po ni Undersecretary Cabral, ni Congressman Leandro Leviste. Yung pong mga nagsalita ng mga kawani, pwede yung imbitahan yan doon sa ethics complaint na pwede yung isampa laban kay Congressman Leviste. Si Secretary Dizon na po mismo yung nagsabi, twice or thrice flatly denying giving any authority to Congressman Leviste. Bagamat kahit sino ay pwedeng magreklamo, ayon kay Ridon, pinakamainam anya kung ang mga taga-DPWH na nakasaksi ang maghain. Pwede rin kusa mag-imbestiga ang House Committee on Ethics and Privileges. Wala pang pahayag ang chairperson ng komite na si 4Ps Party List Representative JC Abalos, pero dati na niyang sinabing tutol siya rito. Paliwanag naman ni Ridon sa paraan kung paano nakuha ni Leviste ang mga dokumento. Sir, why is it important na dapat maayos na nakuha yung documents? Kasi pagka hindi maayos yung chain of custody, transfer po ng documents. Katulad ng binabanggit po ng Ombudsman, yung pong reliability at kredibilidad po ng mga hawak po ni Congressman Leviste na files will obviously be put into question. Kasama sa mga pinalagan ni Ridon na alegasyon ni Leviste ay ang umano'y insertion ni Ridon sa 2025 budget kahit hindi pa kongresista si Ridon nang binabalangkas ang budget. Tinuligsa rin niya ang pagsama ni Leviste sa dalawang patay ng kongresista sa umano'y listahan na hawak niya. Sabi naman ng ACT Teachers Party List, hindi dapat basta-basta balewalain ang mga file kahit sino pa ang may hawak nito. Hindi dapat basta i-dismiss ang mga files na ito, whether yung kay Congressman Leviste or yung mula sa ibang sources. As to yung truthfulness ng statements, well, dapat handa si Congressman Leviste na pangatawanan yung mga public statements niya. Ayon sa Associate Dean ng UP College of Law, mas mahalagang alamin kung totoo ang laman ng binansagang Cabral files. Dapat nga ho, ang pinag-uusapan natin ay yung laman ng dokumento at hindi kung nakakanino siya ngayon, no? Or bakit hindi po tino-turn over lahat. Kung nasa possession po siya ng DPWH, marapat na sa DPWH ang maglabas. Pinabulaanan naman ni Leviste na pwersahan niyang kinuha ang files galing sa DPWH. Pinost din niya ang videong lumabas at binigay ng mga tauhan ng DPWH sa 24 oras. Mukha raw ba silang galit at nag-agawan ng papeles? Hamon niya ulit sa DPWH. Ilabas na lang lahat ng Cabral files. Galing anya sa DPWH ang hawak niyang files, kaya ang kagawaran daw ang magpaliwanag kung bakit may mga patay sa listahan. Nanawagan din si Leviste sa mga nag-iimbestiga sa flood control anomalies na ihayag din kung may connection sila sa mga contractor. Gaya umano ni DPWH Secretary Dizon na noong namumuno sa Bases Conversion and Development Authority ay may 11.5 billion pesos na proyekto kung saan subcontractor umano ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Garjola. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dumarami na ang mga turistang dumarating sa Boracay para roon salubungin ang 2026. Sa Katiklan Jetty Port, mahigpit na ang seguridad. May ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Rafi, good morning at sa ating mga kapuso, nandito ako ngayon sa tapat ng isa sa mga sikat na tourist spot sa isla ng Boracay. Ito yung tinatawag nilang Willis Rock o yung volcanic rock formation na may imahe ng Birheng Maria. Rafi, kung kaninang madaling araw ay paunti-unti pa lang yung mga turista, ngayon ay dagsana yung mga bisita papunta dito sa isla ng Boracay sa pagsalubong ng bagong taon mamaya.
Sa entrance pa lang ng Katiklan Jetty Port, mahigpit ng sinusuri ang mga bagahe at maleta ng inbound passengers. Baka sa mga mukha ng mga turista ang excitement kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Kung ang ilan ay gustong ma-experience ang New Year salubong sa Boracay for the first time, meron ibang ilang beses nang nag-celebrate ng bagong taon sa isla. Ito daw ay dahil the best at one-of-a-kind ang fireworks display kung ikukumpara sa ibang tourist spots sa bansa. Handa na ang 10 establishmento na magpapailaw ng mga kalangitan sa gaganaping engranding fireworks display mamayang hating gabi. Bukod dito, may beach parties din at iba't ibang night activities na pwedeng ma-enjoy sa isla. Rafi, nagpapatuloy pa rin maambon ang panahon dito sa isla ng Boracay, ngunit wala namang suspensyon sa biyahe ng fiber boats. Rafi? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa ibang balita, arestado ang isang lalaking Chinese na kabilang sa 51 akusado sa kasong qualified human trafficking sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Ayon sa PNP-CIDG, nahuli na si alias Boss Terry nitong December 29 sa Angeles, Pampanga. Si Boss Terry ay isa nilang administrative officer sa Lucky South 99 Pogo sa Porac. Siya umano ang nangangasiwa sa torture o pagpapahirap sa Chinese Pogo workers na nagkakamali sa trabaho. Si Boss Terry ang ikatlong na aresto sa 51 akusado sa kaso. Hindi siya nagbigay ng pahayag. May 2 ng akusado na nahuli noong Mayo. Kabilang sa mga tinutugis, si dating presidential spokesperson Harry Roque na sa huling impormasyon ay nasa Netherlands. Dati na itinanggi ni Roque ang akusasyon. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Tinamaan ng ligaw na bala ang isang bahay sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, may nasaktan ba? Rafi, sa kabutihang palad, walang tao noon sa kwarto kung saan bumagsak ang ligaw na bala. Kwento ng padre de pamilya, ginising siya ng kanyang misis nang makita ang bala gabi noong araw ng Pasko. Wala raw silang narinig na nagpaputok ng baril noon. Inireport na nila ito sa pulisya. Nang suriin, isang 9mm na bala ang tumama sa bubong at nahulog sa sahig ng bahay ng mag-asawa. Nag-iimbestiga na ang mga otoridad para matukoy kung saan posibleng nanggaling ang bala. Sa mga bibili pa lang ng prutas pang medianoche, tumaas na ang presyo ng ilang bilog na prutas sa Bangkeruhan Public Market dito sa Davao City. Mabibili sa 20 pesos hanggang 35 pesos ang kada piraso ng mansanas doon. 10 piso naman kada piraso ang ponkan. Ang kada pack ng kiat-kiat mabibili sa halagang 80 pesos. Mabibili naman ng 40 pesos ang kada kilo ng melon, habang 60 pesos ang Chinese melon. Tig 100 pesos ang kada kilo ng mangustin, rambutan, pati pomelo. 150 pesos naman ang kada kilo ng bayabas. 200 pesos ang snake fruit o kalapi. May ubas na 200 pesos hanggang 250 pesos. 250 pesos din ang kada kilo ng avocado, habang 300 pesos ang lansones na longkong variety. Kaugnay sa ligtas at malusog na pagsalubong sa taong 2026, kausapin natin si DOH spokesperson ASEC Albert Domingo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, magandang umaga, Rafi. Magandang umaga rin at Happy New Year sa lahat sa mga kapusong nakikinig at nanonood. Happy New Year po. Ilang oras po bago ang salubong sa bagong taon? Ilan na po yung bilang ng firecracker-related injuries? Opo, ang ating datos po as of yesterday pa rin yung numbers na hawak ko, Rafi, no, nasa 140. Ito po ay mas mababa pa kumpara dun sa nakaraang taon, nung 2024. Pero kasi nung last time, 182, Rafi. Pero ang warning kasi namin, alam natin tumataas yan pagka mga December 31. Ang karamihan po ng ating mga pasyente, mga apektado, yun pa rin po yung mga kabataan from 5 to 14 years old. At kasama dun yung nakita natin na nakakaawa yung namatay dahil dun sa pinulot na kaputok sa tondo. Marami po sa mga sanhinong injuries ay mga legal na paputok. So anong advice ng DOH dito? Yes, alam niyo yung sinasabi namin doon sa talaan natin, bagamat yung mga siguro out of 6 or 7, mga 3 o 4 ay illegal, merong 2 na namumukod tangi, yung quitis at yung whistle bomb. Parehong legal yan
Sa pananaw ng Department of Health, kahit legal o illegal, hindi dapat humahawak ng paputok ang bata. Dahil ang bata, parang pinahawak mo na ng barel o ng bomba kasi pulbura yan. So hindi sila dapat pinapahawak ng paputok, kahit ano man yun. Ano po bang first aid kung sakaling maputukan o kaya makalulon po ng paputok? Yes. Pag tayo po ay naputokan na, una po sa lahat, huwag magpahit ng kung ano-anong langis, toothpaste, mali po yun. Ang gawin po lamang natin is gumamit tayo ng malinis na tubig. Mas maganda kung running water galing sa gripo na malinis. Banlawan natin yung paligid. Pwede gumamit ng konting sabon kung kakayanin. Tapos ito po ay takpan na natin ng tela o kaya ng plastic na malinis at dalhin sa emergency room. Kung meron pong bahagi ng katawan pasintado sa kumakain, kung may bahagi ng katawan na kumalat, pulutin po ito at linisin ng malinis na tubig, balutin ng malinis na plastic at isang layer ng tela bago lagyan ng yelo. Huwag idiretso sa yelo, dalhin sa ospital. Rafi, yung tanong mo dun sa mga nakakain o kung meron man, gumamit po tayo ng puti ng itlog, egg white, ipakain natin. Sa bata, siguro mga 6 to 8. Sa malaking bata or sa matanda, pwede rin 8 to 12 na mga puti ng itlog at dalhin na rin sa ER. Ayun ang mahalaga, dapat may takbo agad sa ospital. Ano naman po yung dapat bantayan at isaalang-alang na ating kababayan pagdating po sa kainan, mamaya pong medianoche? Ay nako, ayan, Rafi, buti na tanong mo yan, no? Ang pinaka-updated na numbers natin ay tungkol dun sa non-communicable disease o NCD. Kasama dito yung stroke o yung brain attack, kasama yung heart attack, saka kasama yung hika. Yung hika, siguro, bilisan ko nila nga, mamaya yan, no? Ingat tayo dun sa mga may hika, no? Mag-mask tayo kung meron tayo at may gamot. Yung sabi mo sa pagkain, nako po, iwas muna tayo, no? Bawas-bawasan natin. Hindi naman bawal, Rafi, pero yung mga maalat, matamis, mataba at mamantika, bawas-bawasan po natin. Lalo na yung maalat kasi nakakabago ng blood pressure yan. Tumaas po yung bilang ng mga nasa-stroke saka naka-heart attack. Ang bilang po ng na-stroke na natin ay 180. Ang bilang ng naatake sa puso, 77. Sa katunayan na yung kagabi po, 31 kagad yung bumagdag dun sa mga bilang na ito. Anong mga telltale signs ng mga tinatamaan ng stroke para po sa kabatiran natin mga kabayan, lalo na pag nagpa-party mamaya, may naobserbahan na pala yung kanilang kasama. Ano po ang mga ito na dapat tingnan ng ating mga kababayan? Importante sa stroke, tandaan natin yung salita na FAST, F-A-S-T. Ano yung ibig sabihin ng FAST? Yung F, yung face, tignan natin yung muka, no? Kapag medyo nakangiwi yung muka, na parang hindi naman ganun yung isura ng muka niya dati at di naman niya sinasadya, medyo senyales po yan. Ikalawa, yung letter A sa fast, yung arms. Kapag nagpa-arms forward tayo, Rafi, tas hindi pantay, mas mababa yung isa o mas mataas yung kabila, ay, senyales rin po yan. Tapos sa ikatlo, yung S sa fast, yung speech, yung salita. Kapag napansin natin na medyo nabubulol siya at hindi na malinaw yung pagsasalita, senyales rin yan. Yung letter T, napakahalaga yung time. Ibig sabihin, pag may nakita tayo dun sa muka, sa braso, o kaya dun sa pananalita, dalhin ka agad as soon as possible, not to exceed 3 to 4 hours para maremedyohan. Yun ang mahalaga. Yan ang mahalaga. Dapat maging observant pa rin kahit na nag-i-enjoy sa pagsalubong sa bagong taon. Kumusta naman po yung monitoring nyo sa influenza-like illness ngayon pong malamig ang panahon? Ganoon pa rin yung numbers natin, Rafi, no? Hindi ko hawak yung exact na numero, pero sa nakita po natin, wala masyadong pinagkaiba. Less than 1% lang po yung tinaas. Ibig sabihin, siguro mga 10-20 na kaso lang yan nationwide. Wala po tayo nakikitang active case ng sinasabing super flu or yung subclade K. Alam mo, pareho lang po yan, Rafi, dun sa mga iba at kayang labanan ng bakuna sa taong ito. Wala pong pagtaas, pero ganun pa rin ho, mag-ingat tayo, magbugas ng kamay, magpahinga sa bahay kung may nararamdamang sintomas, at kumain ng prutas at gulay para trangkaso bye-bye. Kinabukasan naman po ay may mga maglilinis ng kanilang mga kalye, lalo na yung mga kalye kung saan marami nagpapaputok. Ano pong paalala ninyo para sa, siguro may mga naiwan pa mga pulburay sa mga kalsada? Ano pong paalala ng DOH dito sa pag-handle ng mga ganito? Opo, narinig ko lang rin po to dun sa mga briefing at sa mga meeting namin with the PNP and BFP. So sasabihin ko, sinabi nila, kapag meron ho tayong mga tirang paputok, huwag pupulutin. Ito po ay kung pwede basain at hayaang nakababad, no? Kailangan nakababad sa tubig, hindi pala pwede yung dilig-dilig lang.
Kung kaya po, walisin ng mahabang walis at itabi muna. Tapos at saka buhusan na maraming tubig hanggang malusaw yung papel. Yung pala yung importante doon. Huwag ho nating pulutin at huwag nating hahayaan yung mga kabataan natin. Naalala ko na naman yung nangyari sa Tondo, no? Pagka nagsabi ko yung mga bata, Nay, Tay, may pupuntahan lang akong kaibigan. Nako, sabihan nyo na po, kita, puntahan natin yung kaibigan mo. Lalo na yung panahon nung ganito na maraming papatok sa paligid. Panghuli na lamang po, baka may dagdag po kayo paalala sa ating mga kababayan para sa ligtas na pagsalubong po sa 2026. Nasa inyo po ang pagkakataon. Salamat, Rafi. May isa pa tayong dapat ipaalala. Dapat be healthy tayo. No? Yung mga rider natin, no? At saka yung mga super na rin sa four-wheeled vehicles. Magsuot po lagi ng DTI-approved na helmet. Huwag uminom. Dahil napansin natin dun sa mga maraming mga road crash o mga banggaan, mga motorsiklo po, halos 80% or mga 75%. Tapos marami sa kanila 80% hindi naka-seatbelt, hindi naka-helmet at merong mga around 12 to 15% na nakainom. Ingat po tayo sa daan para happy ang New Year natin. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. DOH spokesperson ASEC Albert Domingo. Over the moon, sina Kapuso, Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera na nag-celebrate ng kanilang 11th wedding anniversary. May heartwarming messages sila sa isa't isa. Sa IG, pinost ni Dingdong ang picture nila together ni Marian at ang kanilang family pic with Zia at Sixto. Pinuri ni Dingdong si Yanyan bilang isang asawa at ina, pati ang buhay na kanilang binubuo sa gabay ng Panginoon. Si Marian naman pinasalamatan si Dong na itinuturing niyang constant, safe place at forever. Bukod sa palitan ng messages, shinare din ng Dongyan na nag-enjoy ang kanilang mga anak sa quick vacation nila sa El Nido sa Palawan.